malalaman natin na napakalaki ng habag ng Diyos at handang magpatawad ang Diyos sa mga taong nagsisisi sa kanilang kasalanan. Pero ang kasalanan, bago mapagsisihan, dapat nating inaako at inaamin na tayo po ay may kasalanan. Doon naman po yung magsisimula, no? Kasi paano mo ihingi ng tawad ang isang bagay na hindi mo nga alam o inaamin na kasalanan? Kaya nga madalas ko rin sinasabi, no? Ang kasalanan, inihingi yan ng tawad. Ang pagkakamali, itinatama yan. At dito po, no, sa kwentong ito, kahit hindi na magsalita yung babaeng makasalanan, alam na ni Jesus ang makasalanan na ito. Pero ang tiningnan niya ay yung naging pagkilos ng babae na tanda na rin ang kanyang paghingi ng tawad o pag-amin ng makasalanan. At tandaan din natin na wag nawang maging hadlang ang ating mga kasalanan para tayo lumapit kay Jesus. Minsan kasi ginagamit nating justification, makasalanan ako kaya hindi na ako lalapit, hindi na ako magsisimba, makasalanan ako, hindi ako mapapatawad ng Diyos. Minsan yan yung tinatawag nating false humility. Lalo tuloy tayong napapalayo sa Diyos. Kaya katulad no, ng mga Pariseyo na pinatutungkulan ni Jesus. Dahil mahilig ang mga Pariseyong magturo, pero yung kasalanan nila ay hindi nila nakikita o hindi nila inaamin. Yan ay isang ugaling Pariseyo. Sabi nga po, no, madalas, pakitang tao, mapagpaimbabaw. At ang isang mas malaki ding kasalanan ay yung bang wala na tayong tinatawag na sense of sin o sense of guilt. May kasalanan na tayo, pero hindi natin inaamin. May kasalanan na tayo, pero hindi natin ito pinagsisisihan. Yung kasalanan para sa atin, hindi kasalanan.